Ang fear ko dito, in the long run, baka ganito na yung gawin nila. Okay? Unang-una guys, yung reason kung bakit medyo, honestly, hindi ako natutuwa dahil, hi guys, welcome back sa ating Involve Asia and Cryptocurrency YouTube channel. Recording ng video natin is today, Thursday, August 17, 2023, 3:32 PM Manila time. Now guys, meron lang akong na-share na article dito sa Facebook page natin. Same din yung pangalan ng Facebook page natin guys, almost alike, okay? Ang Facebook page natin, Involve Asia Cryptocurrency, and yung YouTube channel natin, Involve Asia and Cryptocurrency, okay? Now, as right off the bat guys, gusto kong i-share itong article na to, kakabasa ko lang ngayon and pinost ko sa Facebook page natin. Sabi dito guys, biometric authentication app for national ID soon to launch in the Philippines, okay? Now, yung source ng article na to is from biometricupdate.com. August 16, 2023, na-publish itong article. So, maraming salamat po. Basahin lang natin ng mabilisan guys. Ang sabi dito, according to the Philippine News Agency on Tuesday, the Philippine Statistics Authority in Negros Oriental, PSA Negros Oriental, began piloting its Civil Registration Services or CRS app to authenticate national IDs with biometrics. Okay, as an added security measure for the ID card program, the app is designed to determine whether IDs are valid. Okay, it can authenticate physical cards and e-fill IDs according to PSA Negros Oriental Chief Ariel Fortuito in a statement to the Philippine News Agency. Okay? Quote-unquote, since the national ID cards no longer bear the signature of its owner, okay, the CRS app can authenticate its information and other data stored in it, okay, such as iris scans and biometrics, said Fortuito. Okay? Binabasa ko pa lang guys siya, ang dami ko nang nakikitang mali. Okay, as of late Tuesday, the PSA had spent 3 days testing roughly 25 clients' national ID cards using the system. Government agencies like Social Security, Philippine Health Insurance, and Government Service Insurance System already can use the system to validate identities according to the article. It's also available in private institutions like banks, okay? A kiosk might be installed for ID authentication using QR codes, for instance, said Fortuito. The release of the app in Negros Oriental is set for the next month, okay? Pero dahil meron ng isang region sa Pilipinas na na-testing nila ito and most likely ini-implement na to, ang fear ko dito, in the long run, baka ganito na yung gawin nila. Okay? Unang-una guys, yung reason kung bakit medyo, honestly, hindi ako natutuwa dahil nagsasuggest ka ngayon ng biometric authentication app for the national ID sa buong Pilipinas, habang ako mismo guys, hindi ko pa nare-receive yung national ID ko, yung physical national ID card ko. Sabihin na natin more than 2 years hindi ko pa nakukuha hanggang ngayon. Ang tagal-tagal na. Okay? Tapos ito may naalala ko dito. Tingnan mo ang sabi niya, as an added security measure for the ID card program, the app is designed to determine whether the IDs are valid. It can authenticate physical cards and e-fill IDs. Guys, nung nagpa-register tayo or nung nag-undergo tayo ng process para magkaroon ng national ID, kahit sabihin mong digital signature yan, tayo yung pumirma niyan. 'Di ba? Yung pirma natin, 'di ba merong device na electronic device na nakaka-capture yung mismong pirma natin? Yun yung i-scan nila para i-embed doon sa national card, okay? Hindi mo na kailangan yung authenticator app na yan, biometric. Kukunin mo yung fingerprint ko. Ang papayagan ko lang na system or process na existing dito sa Pilipinas para kuhanin yung fingerprint ko, NBI clearance. Kung kukunin mo yung thumbprint ko, yung ganyang process para magkaroon ng digital copy ng fingerprint ko, ng thumbprint ko, hindi ako papayag. Okay? Pagkatapos, meron pa dito, ayan iris scans and biometrics. Yung iris scan na yan, kung nagre-research kayo guys or into cryptocurrency kayo, merong tinatawag ngayon na cryptocurrency na Worldcoin. Okay? And then i-scan yung mata mo. Makaka-capture na kasi nun yung biometrics mo eh.
Naiintindihan nyo ba yung ano nito guys, yung ako para sa akin kasi hindi talaga maganda yung ano yung ganito ah. Ako hangga't maaari hindi ako papayag na ipascan yung mata ko para lang makuha or makapture yung identity information ko. Okay? Kung ano yung mga gumaganang existing processes sa identification, pwede naman yung national ID natin eh. Ang kailangan mo lang naman gawin, i-distribute na yan sa lahat ng Pilipino. Nagja-jump in ka kagad sa kung ano-anong yung mga ganyang bagay. Hindi, yung simpleng national ID nga, hindi mo ma-distribute sa buong Pilipinas tapos sasabihin mo mag-biometric system tayo. Naintindihan ko naman yung intent nyo, pero guys, sa totoo lang kung ngayon nyo po lang napapanood tong video na to, pasensya na kung medyo ganito yung tone of voice ko. Unang-una, yung niche and content natin, affiliate marketing and cryptocurrency. In the past 2 to 3 years, nagre-research na tayo about cryptocurrency and sa mabilis na pace guys, nag-evolve na to. And yung pinaka-fear ko dito, unang-una, itong mga ganitong process. Yung mga ganito, ano na yan eh, medyo nako-compromise na yung, hindi lang medyo, potentially it can highly compromise yung identity natin, yung privacy natin. Okay? Ang concern ko kasi dito, kahit sabihin mong pinayagan to ng gobyerno, magiging centralized na to. Lahat kasi nasa kanila yung ano nyo guys eh, yung personal identity nyo, information nyo. Kaya ako, hanggat maaari ayoko yung mga ganitong process. Biruin mo, ika-capture yung thumbprint mo, fingerprint mo, yung iris scan mo. 'Di ba? May marami namang mga existing processes na gumagana. Pwede ka namang mag-improve pero yung talagang totoong makakatulong lang, yung talagang sa benefit lang ng masa. Yung ganito kasing ginagawa nila, para sa akin kasi magiging ano to eh, may intent to eh, may underlying intent to eh. Pagka ginawa nilang ganyan yan guys, yung halimbawa na-capture yung identity natin through iris scan, national ID yan guys, nakalink lahat. Nakuha na nila yung iris scan mo, may thumbprint, may fingerprint, ililink sa national ID mo. Tapos meron pa kasi ngayon guys kung magre-research kayo CBDC or Central Bank Digital Currency. Okay? Ang ibig sabihin nun, digital din lahat ng mga transactions mo online, kung ano man yung bibilihin mo, kahit anong goods and services pa yan, ultimo condom guys, matatrack nila yan kung ano-ano yung mga binibili mo online. Kung paano ka gumastos ng pera, ang idadahilan nila, iniingatan nila yung publiko na mabiktima ng mga scammer. Syempre yun yung idadahilan nila. Pero kasi may underlying intent sila dyan. Unang-una gusto nilang maging centralized lahat ng mga existing processes. I-move nila digitally, okay, para magkaroon sila ng control dito or maging programmable. Kasi nga digital na guys eh. Okay? Okay ako sa cryptocurrency as long as decentralized yung mga minamaximize nating features, okay? Kaya kung bibisitahin niyo yung mga videos natin, gustong-gusto ko yung mga concept ng decentralization lalong-lalo na sa mga wallets. Okay? Pero ako, unang-una, yung CBDC, di ba narinig nyo naman, hindi ako in favor dyan. Pero pag nag-research kayo sa website ng XRP, Ripple XRP, sila mismo, ang in-offer nilang solution sa mga bangko CBDC. Okay? So ganito kasi yan guys. Ako, kahit may bias ako sa cryptocurrency, as for example, yung XRP, Ripple XRP na yan, ang minamaximize ko dito sa system nila, sa technology nila, lahat ng mga aspect na decentralized. Okay? Kaya pag binisita nyo yung mga video sa channel ko, in favor ako sa lahat ng mga processes nila, pero yung mga decentralized lang, okay? Ibig sabihin, yung ako yung may control, ako yung may self-custody, ako yung responsible sa lahat, ako magdidesisyon, walang mangingialam, okay? Pero kapag ganito na, yan, ayoko na yan. Kahit sabihin mong sinusupport ko yung cryptocurrency mo, yung technology mo, kung ito yung ipapagawa mo sa akin, that's the time I will say no, okay? So, yun lang naman guys, kung sa araw-araw na buhay mo 8 to 5 job lang yung ginagawa mo ngayon, tapos dyan lang umiikot yung buhay mo, tapos ganito yung, maraming ginagawa ngayon yung gobyerno, hindi lang sa Pilipinas, lalong-lalo na sa buong mundo na hindi sinasabi sa yung masang Pilipino or yung mga yung retail public, yung masang, yung talagang marami silang ginagawa behind the scenes na hindi nila pinapaalam sa atin tapos gugulatin na lang nila tayo. Nako, kailangan ma-raise yung awareness natin sa mga ganitong bagay, okay? Ngayon, sa part naman ng government natin, naiintindihan ko yung system constraints sa pag-i-issue nitong national ID na hindi siya madali, pero hindi reasonable yung more than 2 to 3 years na ang pagkatagal-tagal. Tapos ang nababasa ko pang mga articles no, nag-hire pa sila ng mga tao para tumulong sa pagpa-process na ma-print lahat yung national ID. Alam ko,
pagkatapos na yun ng eleksyon. Tapos yun yung mga nababasa kong balita, which is okay. Tapos ngayon, habang nagtatagal, wala na. Namatay na yung balita. Tapos hanggang ngayon, hindi pa lahat, ako sa awareness ko, hindi pa lahat nakaka-receive niyang national ID na yan. Yung asawa ko, meron siyang message na na-receive na pwede niyang i-download yung national ID niya online. Pero ang kailangan natin, ang gusto natin, yung physical ID na nahawakan natin. Pag pumunta tayo sa bangko, kung anong transaction pa yung gusto natin, hawak ko yung national ID ko na naka-umbrella na or naka-link na sa mga information ko with the other government entities like SSS, GSIS, at kung ano-ano pa. Okay? Yun lang naman. So sana natulungan ko kayong i-raise yung awareness ninyo sa mga ganitong bagay. Medyo complicated to guys, pero sana na-i-share ko sa inyo in my own words yung gusto kong iparating na message regarding this article, okay? Guys, gusto ko lang i-reiterate na I'm not a financial advisor, and lahat ng information na nakikita nyo dito sa website natin or sa YouTube channel natin, Involve Asia and Cryptocurrency YouTube channel, is published in good faith and for general information purpose only. Okay? Any action that you take upon the information you find on our website, Involve Asia and Cryptocurrency YouTube channel, is strictly at your own risk. Okay? More fruitful gains, everyone. Pakita ko lang tong disclaimer statement natin for your visibility. Okay? More fruitful gains, everyone. I'll see you again on our next vlog. Bye for now.